Ate, tulong! Lumabas ka dyan! Sa may pinto! Lumabas ka dyan! Napakasinungaling mo! Sabi mo sa akin, wala kang pera! Pero may parcel ka para sa luho mo! Hindi luho yan! Para kay nanay yan! At bakit, ha? Ako ba walang pangangailangan? Di ba ako parte ng pamilya mo? Ha? Wala ka nang makita sa akin! Tumigil ka na! Tatawag ako ng pulis! Lumabas ka dyan! Tigilan mo yung kapatid ko! Tigilan mo yung kapatid ko! Kaya dito! Tulong! 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 Lumabas ka dyan! Sa batong pinto! Umalis ka na! Ay! 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 Ano ba? Tawag mo ko! Ay! Ay! Ano ba? Nasasaktan ako! Ay! Kailan ka pa nagsinungaling sa akin? Ha? Kailan ka pa nagtago ng pera sa akin? Ha? Ano sa tingin mo sa akin? Ha? Hindi kita kayang bayaran? Tama na! Tama na! Pera ko yun! Ako ang masusunod kung papahiramin kita o hindi! Kung bibigyan kita o hindi! Huwag ka umasa! Magtrabaho ka! Buti lumabas ito to ugali mo! Mukha kang pera! Sana hindi kita pinatulan! Napakalapang mo! Ha? Bakit? Hindi ka pa nag-enjoy sa relasyon natin! Tigilan mo sa kapatid ko! Ate! Ate! Tama! Tama sa bagay! Hindi pa tayo tapos! Tapos na tayo pa tayo tapos! Papakita sa akin! Sumusunod sa gulo niya! Hayop na yan! Ako si Elsie Ballester, wish ko lang makamit ang hustisya para sa aking anak na si Jason. Sa isang viral CCTV video, kitang-kita kung paano binaril ng malapitan ng isang lalaki ang isa pang lalaki. Dead on the spot ang binaril. At ang dahilan daw ng krimeng ito, hindi matanggap ng suspect na nakipaghiwalay sa kanya ang biktima. Paano nga ba nauwi ang umano'y dating magkarelasyon sa isang madugong trahedya? Ate! Huwag ka maliko. Kasi kasalanan mo yan. Oo. Sandali nga. Ano ka ba? Magay. Kasi... Sabi nga kayong dalawa ng totoo, ha? Ano ba talaga nangyari dyan? ayun na nga, Nay. Alam mo naman ako, parati akong nabubuli at saka nababastos sa labas. Tapos itong isang anak mo, parating feeling superhero. Ayun, napaaway ng dahil sa akin. Talaga, ganun ang nangyari. Sige, sandali. Kukuha ako ng gamot sa loob. Ay, tama na kasi. Okay na ako. Ituloy mo nila bahay mo, ha? Huwag mo na ako isipin. Hindi, kailangan nating gamutin yan. Mamaya ma-infection yan. Sandali lang, maghintay kayo. Sandali lang. Ate, salamat, ha? Hindi mo sinabi kay nanay. Baka mamaya, magkasakit pa yun pag nalaman niya. Yun na nga. Mabuti na rin yun. Napagbarangay na natin yan si Art. At least hindi ka na niya magugulo. Halika, diyan natin ang gamot yan. Ito, ha? Gamot. Dito, ha? Medyo masakit, ha? Sigurado ba talaga kayo na Oo nga. walang kinalaman yung Art na yan dito, ha? Kinukutuban ako, narinig ko dati na yung Art daw na yan, barumbado at napabarangay ng dating jowa niya. Ano, totoo ba yon? Maming ka, totoo ba yon? Yun na nga ako na Ngayon ko lang po sasabihin sa inyo, matagal na po akong hiwalay ni Art. Nakipaghiwalay po ako sa kanya para makapag-focus sa pamilya natin. Pero kung sa bagay, kung talagang barumbado yun at napapabarangay, siguro nga mabuti na naghiwalay na kayo. Di ba? Anak, mahal na mahal kita.
walang sawa akong magpapasalamat sa'yo dahil paulit-ulit mong pinipili ang pamilya natin. Lagi mo kaming inuuna kaysa sa sarili mo. Hmm? Pero anak, gusto ko na maging maligaya ka rin. Gusto kong sumaya ka, gusto ko makahanap ka ng tamang tao para sa'yo, yung talagang magmamahal sa'yo. At mamahalin mo din. Ikaw din, ha? Andrea, basta gusto ko pareho kayong masaya kasi hindi nyo naman ako habang buhay makakasama eh. Ay, Oo, totoo naman yun eh. Yun naman talaga ang buhay, di ba? Salamat, Nay. Love you, Nay. nanay naman, nagpapaiyak pa eh. Ito na nga. Panghaplas mo, Nay. Ikaw na maglagay kay nanay para sa balakang mo. Balakangin ka na. Totoo naman. Salamat, salamat. Kailangan ko na nga ata ito. Saka, Nay. Ano na naman yan? Sweldo ko po. Ha? Ay, naku. Masyado. Ay, sobra to, anak. Sobra yan. Sobra yan. Ayan ka Ano na ba? naman. Ayaw mo sa akin na lang. Hindi. Ay, ikaw No, na. Nay. Hindi. Kailangan mo rin to. Pagdating sa inyo, walang sobra. Alam niyo yan, lahat ibibigay ko sa inyo. Mahal na mahal ko kayo, no? Mahal na mahal din kita. Diba, te? Thank you, te. Okay. Excuse me. Magkano dito? Walang price eh. Hi, sir. 300 pesos lang po yan. Maganda po quality niya, tsaka 100% cotton po. Pero kung may jowa po kayo, 350 pesos po yan. No discount. Joke lang po, sir. 300 lang po talaga yan. Paano ko single? Sige nga, kung single ka, add kita sa Facebook. Kung okay lang, sir. Para-paraan ka rin eh. Hindi ka single, no? Sige na nga. Ano? Need na kita, baka sabihin mo scam ako. Kunin ko Salamat, to. sir. Sige, sir. Kuha ka tayo ng plastic. Eh, sir, para kanina ba tong blouse na to? Sa kapatid ko? Sweet naman. Alam mo, swerte na magiging jowa mo. Ito na, sir. Sige, sir. Salamat po. Thank you. Kasi sa amin yung may green na screen malapit na. Oo. At syempre pag gabi rin dito medyo maingay nga eh. Nay! Nay! Ay! Ayos na po kayo? Salamat ha, pero sino ka? Nay, si Leo, jowa ko. Ganun ba? Ano po? Teka. Ano po, Nay? Teka, pumasok muna kayo ng mapaglutuan ko kayo ng merienda, ha? Salamat, iyo, ha? Alika na! Ha? Kumain muna kayo. Tika. Sige po. Nay, total naman may ipon na ako. Paano kaya kung unahin na natin bilhin yung washing machine mo? Para hindi mo na kinakamay mga tanggap mong labada.
Huwag na muna, anak. Ay, kayang-kaya ko yung mga labahang yan. Napagtiisan ko nga ng ilang taon eh. Huwag na muna. Hindi, Nay. Kanina ka munti ka na madulas, oh. Buti, nasalo ka ni Leo. Wala yun. Han, salamat, ha. Salamat, ha. Wala nga naman po. Eh, teka. Sige na, halika na. Kumain na muna tayo sa loob, ha? Paghahanda ko kayong merienda. Sige na. Ha? Pasok na kayo. Halika na. Huwag kang mahihiya dito, ha? Welcome na welcome ka. Yung pong partner niya, mabait naman. Pag nagkikita kami, nagbe-bless siya sa akin, sasabihin niya, tita, kumusta? Sabi ko, okay lang. Sabi ko, napasyat kayo dito sa akin. Tutuwa naman ako. Pabanas ko, Rod, dinadaan mo sa sigaw. Wow, yaman ba? Magkagaya mo yun? Ay, tumigil nga kayo. Nakakahiya kay Leo, oh. Pero Leo, maraming salamat, ha? Dahil inaalagaan mo ang anak ko. Yun mo naman ang saya-saya. Totoo. Makalandi. Ako, Rita, ako po na magpasalamat sa iyo dahil tinanggap niyo po ako at saka tinuring niyo na rin po akong parang anak niyo. Wala yon. Basta kung sino ang mahal ng anak ko, mahal na mahal ko rin. Bahala ko yan. Pakagulatan ka dyan. O, teka. Paghihanda muna kayo. Sino naman yan? Regular customer namin, ina-update ko sa sale namin bukas sa store. So ano? Magkikita kayo. Tapos, bebentahan mo. Tapos, ano gagawin niyo? Aba, pati customer namin pagseselosan mo. Malamang magkikita kami. Bebentahan nga, di ba? Alam naman taguan ko. May iba pa ba kaming gagawin after niya bumili, ha? Ano ka ba? Yung ba tingin mo sa akin? Han, trabaho to. Ano ka ba? Ewan ko sa'yo. Han! Hey, Han! Saan pumunta? Lang, ang problema nun? Hayaan mo na. Sanay na ako dyan. Na, kung meron kayong problema, pag-usapan niyo. Pag-usapan niyo na mabuti bago lumala. Nay, wala yun. Promise. Kamali ka! Hindi! Kamali. Hindi, no? Perfect kaya. Ang caption natin. In fairness, ang dami good comment kahit kakapost pa lang. Taas ang engagement, oh. Oo nga, no? Ano to? Ha? Collab kunwari, tapos ano? Delete. Sensitive mo. Happy. Wala talaga ng ginagawa ko may meaning sa'yo. Lahat pinagseselosan mo. Feeling mo lagi kang lolokohin. Ba? Mahal, hindi mo na ako nagkulang sa'yo. Mahal na mahal kita. Hindi kita kayang lukuhin. Han! Kabala yung hindi naman damit. Salamat, Hana. Balik ko rin agad. Anniversary lang talaga ng store namin. Excuse me, bill na ako. Han, siguro sa susunod, sa mas mura na lang tayo kumain. Special naman tong araw na to eh. Mansari kaya natin. Eh, alam mo naman na may pinag-iipunan ako, di ba? Malapit ko na mabili washing machine ni nanay. Hindi ko mapadeliver kasi lagi yung kinukulang ng pera, kakakain natin sa labas. Teka nga lang,
Umamin ka nga sa akin, ha? May iba ka na bang gustong ka-date, ha? Kasi pati itong mga kinakainan natin, kine-question mo. Eh noon, okay lang naman sa'yo, di ba? Bakit biglang nagbago ka na? Hindi ako nagbago. Ikaw. Napakasiloso mo. Lahat pinagsisilosan mo. Pati pagpili natin ng kakainan, iniisip mo na iba akong gustong kadate. Oo, noon. Ayos lang sa akin na kumakain tayo sa labas. Kasi minsan lang. Pero di mo na sinabi sa akin na every month kailangan kumain tayo sa labas. Alam mo, pinag-iipunan ako. May pamilya akong kailangan buhayin. So ano? Bad influence naman ako sa'yo ngayon, ha? Alam mo, hindi yan ang gusto ko sabihin. Huwag mo nga akong gawing tanga. Huwag mong gawing dahilan yung pagsiselos ko para pagtakpan yung mga kasalanan mo. Ako pa talaga ang may kasalanan, ha? Napapagod na ako. Jason! Oh, yun emote mo dyan, bakla. May problema ba? Sila yung ate. Hindi kami nagkakaintindihan. Hindi ko siya maintindihan ate. Bakit? Ano ba nangyari? Alam mo naman, di ba? Witness ka kung gaano siya kaseloso. Lahat pinagsisilosan niya. Basta may lalaking involved, minamasama niya. Pero hindi lang naman ngayon yung issue ngayon eh. Oh, ano pa? Sinabi ko lang naman kanina na baka pwede wag muna kami kumain sa labas. Kasi di ba may pinag-iipunan ako? Minasama niya. Napakaluho niya ate. Gusto niya kada mansari kumakain kami sa labas. Nang dahil sa kanya natuto akong gumastos magbibili ng mga branded. Eto, siya ang may gusto niya ni. Gusto ko mabili si nanay ng washing machine. Hindi ko magawa kasi nagagalaw yung ipon ko dahil sa kanya. Oh, eh ano ngayon ang plano mo? Ate, gusto ko na siyang hiwalayan eh. Napapagod na ako. Sigurado ka ba dyan? Pinag-isipan mo ba yan? Kailangan ate eh. Kaysa palagi kami nag-aaway tsaka na-stress. Alam mo, pamilya na sa amin si Leo. Pero siyempre, ikaw ang susuportahan namin. Ngayon, kung ano sa tingin mo yung makakabuti para sa'yo, yun ang gawin mo. Para maluho sa sarili. Paano naman nga naman yung pamilya ni Iso? Minsan kasi nagigipit na din eh. Yung sahod niya doon lang mapupunta, kain sa labas, shopping. Tapos kung anong gusto niya, kailangan si Iso nakasunod, nakadepende sa kanya. Siyempre yung kapatid ko rin naman, gusto rin umipon, hindi puro labas ng pera. Malapit na mag-summer. Saan mo gusto mag-travel? Ito, papuntang Hong Kong. Gusto mo? Pa sa travel. Ano? Bakit? Eh, yearly naman natin itong ginagawa. Pa sa lahat ng gastos. Nag-iipon ako eh. Saan nagpunta ako dito hindi para dyan. Leo, may gusto akong sabihin sa'yo. So ano nga? Ha? Sabihin mo na. Oh, sorry. Pero siguro, maghiwalay na lang tayo. Kaysa lagi tayo nag-aaway at nagkakasakitan. Makikipaghiwalay ka sa akin? Hindi. Hindi pwede. Hindi ako papayag, Jason. Hindi ako papayag. Grabe ka naman. Ganyan lang kabilis sa'yo yun, ha? Hindi man lang ba natin susubukan ayusin yung lahat? Ha? Sinubukan naman natin, di ba? Ano? Paulit-ulit lang tayo nag-aaway. Kailangan ko naman na yung sarili ko. Jason. Tama na, Leo. Ha? Sorry, Leo. May pangarap ako sa pamilya ko. Kailangan ko makaipon tsaka matupad yun.
na walang iniisip o nasasaktan ng ibang tao. Hindi pwede! Leo! Hindi pwede! Jason! Jason! Jason, huwag mo akong iwan! Ayoko, hindi ako papayag, Jason! Nay, alis na ako. Ha? Bakit ang aga? Papasok ka na ba? Nay, nag-message si Leo. Dadaan ako sa kanya. Kailangan ko daw ibalik tong damit eh. Ang aga pa. Sigurado ka? Oo, Nay. Nay, alis na ako ha. Ayaw mo ba munang mag-almusal muna? Hindi na, Nay. Ha? Okay na ako. Ay! Hala! Sorry, Nay. Nak, Nay. pwede kayang huwag ka na lang tumuloy ngayon? Ha? Huwag ka na lang munang umalis. Dito ka na lang muna sa bahay. Si Nanay naman, Praning. Nininervyos kasi ako eh. Nay, pagod lang yan. Pagkatapos ko dyan, magpahinga ka na sa loob. Ito naman. Nak, baka naman pwedeng samahan mo lang ang nanay mo ngayon. Ngayon lang, dito sa bahay. Huwag ka na munang umalis. Nay naman, hindi pwede. Ganito na lang. Pagkatapos ko ng trabaho, uwi agad ako. Ha? Banding tayo. Okay? Oh, alis na ako, Nay. Malilito ako. Ha? Sige na. Ate, tulungan mo si Nanay. Magtatamad-tamad. Ingat ka, ha? Nak! Mag-ingat ka, ha? Uwi agad ako, Nay. Bye! Bye! Ang mabuhay ng isang araw pa. Dinaan ko lang yung damit bago ako pumasok. Ganun ba? Aalis ka na agad? Maaga pa naman Dito ka na muna. Yung tungkol nga pala sa atin. Huwag kang mag-alala. Okay na ako. Tanggap ko na wala na talaga tayo. Kaya sige na, tulungan mo lang ako na makahanap ng terno niya para mabilis ko maparenta. Ano kasi, bawal ako malit eh. Ito naman, saglit lang naman eh. Parang wala naman tayong pinagsamahan. Ito na yung last pakiusap ko sa'yo. Tapos, promise, pagkatapos ito, hahayaan na kita. Sige na. Sige, pero mabilis lang ha. Bawal ako malit eh. Sige. Sige. Pasok muna ako dito, hanap ako. Ano bang kailangan mong terno nito? Dalian mo ha. Oo, sandali lang. Pag may naghanap sa akin na customer, sabihin mo, may hinahanap lang ako sa loob, ha? Ha? Dalian mo, malilate ako ha. Tulungan niyo kami na baril! Dahil nasasakal na nga yung kapatid ko, ayun tuluyan nang niwalayan nga yung partner niya. Hindi lang namin alam na yung partner niya pala yung obsessed, baliw. Baliw sa kanya. To the point na may kaya pala siyang gawing masama. Okay guys.
Diyos ko, bakit ang anak ko pa? Bakit ang anak ko? Bakit ako Ayong Leo. Maayos ang anak ko sa'yo. Mahal ka ng anak ko, pero bakit mo siya ginanito? Ano ginawa niya sa'yo? Tinanggap ka namin ng maayos sa bahay. Pinakasamahan ka namin. Ano ginawa mo? Pinatay mo ang anak ko. Ayaw mo! Ayaw ka! Isang buwan na ang nakalipas simula nang mangyari ang pamamaslang kay Jason. At sariwa pa sa kanyang pamilya ang mga pangyayari noong araw na yun. Nung ako'y pumunta, naabutan ko pa yung anak ko na naandun pa sa store na kamulagta. Gusto ko siyang lapitan. Hindi ko naman siya malapitan. Halos mahimatay nga ho ako nung makita ko yung anak ko duguan. Sa pamilya namin, ako yung kauna-unahang nakakita ng bangkay ni Ison na nakahandusay. Kaya po para sa time na yun, parang feel ko mamamatay din ako. Sa biglaang pagkawala ni Jason, ang mga araw na nagdaraan, binabalot ng lungkot. Lalo na kapag sumasagi sa isip ni Elsie na hindi na niya makikita muli ang kanyang bunso. Lagi kami nagsiselfie, sabi ko. Tuwing kami magkasama, kahit sa daan, naglalakad, lagi siyang nakaselfie. Kami ang magkatabi. Pag natulog, nagluluto ko siya. Sabi niya, Mama, gusto ko gulay, may sabaw. Close na sobra kami nung bata pa lang kami. Kami lagi yung magkadikit. Sabi nga niya, wala kaming iwanan. Hanggang sa ngayon, ang dating karelasyon ni Jason at itinuturing na suspect sa pagpatay sa kanya ay patuloy pa ring nagtatago. Hanggang ngayon ay wala pa kaming alam kung ano baga, kung nasaan na yung suspect na yun. Kung nasaan ka man ngayon, sana naman makonsensya ka. Maawa ka sa nanay ko. Tinuring ka namin pamilya. Di mo man lang naisip yung mabuti namin ginawa. Mas inuna mo yung galit yung naramdaman mo. Bigyan mo ng katarungan yung kapatid namin. Mahal na mahal ko si Jason. Kahit siya'y wala na, hindi ko pa rin makakalimutan ng anak ko. Lalaman ko ang kaso ng anak ko hanggat hindi pa siya nabibigyan ng katarungan. Sa gitna ng matinding pagsubok, hindi sila nag-iisa dahil may mga kamay na handang umalalay at damayan sila. Makakaasa naman po kayo na kung ano man ang maging update ay ipatutupad po natin ang batas, lalong-lalo na po pag ito pong ating suspect ay nagkaroon na po ng warrant of arrest. Bilang pagtugon, ipinakausap namin sina Nanay Elsie sa isang abogado upang mabigyan sila ng legal na payo. I advise them to attend both dates of the preliminary investigation, which happens to be on April 14 and April 21. Napakahalaga kasi ng preliminary investigation sa justice system natin kasi dito maipapakita natin sa fiscal or sa prosecutor na may hawak kung ano yung mga ebidensya na meron tayo, at the same time kung ano yung mga causes of action na laban natin dun sa isang tao. Kung papayagan sila na maging abogado ang isang lawyer o hindi, pwede naman tayong tumulong sa kanila. At handa naman yung Villavicencio Law Office. Kamusta po? Upang mas maunawaan at maintindihan nila ang kanilang pinagdaraanan, inilapit namin si Nanay Elsie sa isang life coach. I assured the family na normal yung nararanasan nila yon. Sabi ko sa kanila, makakatulong sa kanila araw-araw kung halimbawang isulat nila yung mga good times, happy moments with Jason, and then ano yung mga pangarap na gusto ni Jason for them. Sa kasalukuyang sitwasyon ng mga naiwan ni Jason, animoy nangangapa sa dilim kung paano pa nila itutuloy ang buhay sa araw-araw. Naway magsilbing liwanag ang aming munting handog.
Nais naming matupad ang naiwang pangarap ni Jason para sa pamilya. Hindi ko po akalain. Magkakaganito ako. Nagpapasalamat ako sa mga naitulong sa akin. Ang wish ko lang. Dahil binigyan ako ng ganitong mga gamit. Hindi na po si Mama maglalaban mano-mano. Malaking tulong kay Mama kasi may pagkakakitaan, dagdag income bukod sa paglalaban niya. Maraming salamat po dahil hindi ko akalaing kaka-negosyo ako ng ganito. At ang tulong pinansyal mula sa aming programa. Maraming salamat po sa lahat ng tulong na ibinigay sa amin. Pagpapatuloy mo namin yung laban. Mga kapuso, kung meron po kayong wish na lagi niyong minamanifest, i-comment nyo na yan sa aming official Facebook page. At malay nyo, ang wish na yan, ang next naming tutuparin. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.